yung 16 votes in Senate because Minus pa kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Ayaw niya na. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no new, walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, ang NUP ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember. Kung manalo si Sara 6 years yun. Magandang araw, Pilipinas. Sa dami ng ingay sa politika, sa dami ng opinion sa social media, May isang tanong na gusto nating sagutin. hindi propaganda, Hindi chismis, katotohanan. Dito, walang iwasan. Walang paligoy-ligoy sa totoo lang. Kasama natin ngayong araw, isa sa pinakabatang mambabatas. I think siya yung pinakabata At controversial dahil sa mabibigat na mga pahayag laban sa administrasyon na ito, walang iba. Ang napakatalino nito minamaliit pero I've seen yung interview niya, ang talino niyang kausap. At makisig. Oo, walang iba kundi si Cavite 4th District Congressman Representative Kiko Barsaga! Welcome, Kong Kiko. Hello, good morning. Been spending your free time lately? Meow-meow lang. Meow-meow lang. Wala masyadong ginagawa kasi suspended and as of now, madaming naging issues in terms of geopolitics in the Middle East. So, training muna kasi baka mag-World War III na tayo. Ano yung training mo? Di ba, you're in martial arts, right? Yes. Boxing, taekwondo, iba-iba. You have a black belt in... Black belt na. Wow. I actually just recently got my black belt last August. In August what? 2025. In what sport? Taekwondo. Taekwondo! Black belt. So, nagko-competition kayo? Actually, mga kasama ko sa KLD Dasmariñas, sa DLSUD. Madami kami from DASMA we're a group of athletes and we join taekwondo competitions. Iba-iba kasi may ibang athletic groups ko din from Arnis, boxing, sinasamahan ko sila sa mga competitions sila. And how many years have you been doing this, Congressman? On and off for about 15 or so years for taekwondo. That's Pero may already- mga times Bata na ka mag-i-stop pa. ako mga 1 year, 2 years due to work, schools. Pag That's naging really a busy. discipline. Huh? Yeah. Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo, because bata ka pa bilang legislator, no? Na in the future, even though alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika, ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In Firstly, general, yung sa- isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, we already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, it's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, edi parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so this issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house, and no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa ombudsman,
Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against, example, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, ang sinasabi ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namili ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga na nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, kung Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness, imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So, kung sakaling maimbestigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun pag inimbestigahan niya at may sinabing pangalan, ayaw na ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez Then, dyan. tsaka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Iwan Marines? Meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may binoto ko sinabi yun sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yan Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya sa ba yung umpisa, nauna? Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited nung biglang ngayon nawala, nag-evaporate. Hindi niya binabanggit at all. Bakit mo nang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tapang-tapang parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit hold-upper, kidnapper. Pero ngayon parang tila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? If you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? So, gipit na sila. So, kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan lang. Yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gusto magsalita, yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung ano yung ginagawa nila. Malagay mo kung Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cotesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022,
hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite when At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang korupsyon Correct. na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ang palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa walang nananagot at walang nananagot dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang Kong bayan, Kiko, di ba? Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? He doesn't care. Until now, I heard nga, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilan taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo? matino mag-isip? Yung nagma-meow-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives. Sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, huwag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because if they continue to do that, di mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan ay na parang, ano ba yan? Sige, ay pangatlo. Gawin nyo na kaya. Installment pa kayo dyan. Lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Where the Supreme Court ruled that you cannot kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon under Cory.
Sinabi ng Supreme Court, mali kayo. Ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Ganzon, ang tatay ko. Na tini-RO niya, si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tini-RO ni Judge Ganzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oh, that ni Imagine BBM. that, doon palang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. At may Supreme Court ruling Yes. na. Nauupo yung substitute ko. Mas Nandun malala na. yun, no? Si Dr. Camille Luansing Ilagan naka-ready na mag-oath sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez ipa-oath dahil daw si Ganzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba Grabe. you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin kung Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na officer of law, automatic ang assumption of office mo. Dyan sa House of Representatives, may rule dyan si Martin na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay kung ganyan, kahit pala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, di pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang i-oath, ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Sinabi ni, tingnan mo to. Kaya nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, Nag-exercise. talagang nangayayat na siya. Yan ang sinasabi natin, Kati, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful. At Kaya ang talagang, corrupt. Benchful. At saka incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? Well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makita you decide competence not based on opinions but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa peso to dollar exchange rate. Oo. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Tsaka ilang Kung taon na budget ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. Oo, At grabe. utang siya ng utang. Pero, kita mo Eh, naman. tumataas din yung tax natin eh. Yun Ito yung yun, yes. ang tax na pinakamahirap tumataas. dun. The tax are ang- increasing but Yeah. yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. We don't benefit from it. Oo, utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, Na maganda. eto na lang. Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment safety. na Oo, naman. di ba? I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Ms. Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, silang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Kinalimutan. Mas priority pa, Kombing, kung Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo,
is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala, may nagre-return ng pera eh. Nasaan na yun? Yun, hindi rin sinasabi kung nasa ano yun. Bigla ko din. naalala. Palagay mo kung Kiko, itong impeachment 2.0 ay may Pag-asa. panalo kaya itong mga anti-VP Sara Duterte? Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate. Because... Minus ang- pa kasi ngayon si JB Ejercito nagsabi na. Oo. Ayaw niya na. Oo. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no new, walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas At malapit na ngayon, yung ang NUP 2028. ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno is now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- Kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said, nung unang ano natin dito sa totoo lang, is sobrang totoo naman yung sinabi mo na, what will you choose? Oo. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka, Sa alam mo, 2 taon o sa 6 na taon. Sige, pirma pa more. hindi, at saka, Kong Kiko at saka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gusto pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente, magpapakulong. So, don't feel so comfortable. Kaya si BBM will field the candidate. Yeah. Para hindi sila makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo. Oo. Sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw, next month, Bakit si tagal John pa. Vic Remulla? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya na rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas ka go na. ka na. Diba? Ay, taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Remulla. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Liit-liit ng Cavite. Di ba? Huwag na, liit ng Cavite. Bigay nyo na yan sa mga aswal time na mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay nyo na yan sa kanila. Small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time. And by the way, gusto ko, someday, i-separate na yung DILG, Kong Kiko. As dito sa Department of Interior at ang local government, ibahin na. Kasi napupolitika na ang service eh. Yung mga police, mga Bureau of Fire, doon ako, nag-Women's Month speaker ako sa Bureau of Fire Department. Matanong ko, Kong Kiko, noong mga time na nagsasalita ka, may mga tao bang kumakausap sa'yo na huwag ka nang magsalita, na tama na, or they Well, try to, Parang may mga ganun din, but usually you just have to decide what to prioritize. Tama. Iba din, Iba talaga. Yung kahit na anong takip mo talaga, para, di ba sabi, pag napuno na ang salog. So, ang nangyayari sa atin, we have meron silang pitcher, binuksan nila yung gripo na hindi humihinto. Tapos kaya lang nila isarado yung gripo anytime. Kaso, because of sa greed nila, nasira yung gripo. Hindi na nila mapagtakpan. Overflowing. At nakita natin, pagbaha, di ba? Pagbaha ng maleta, pagbaha ng baha. Dahil sa bagyo, my God. So, yung Diyos talaga marunong. Oo. Siya talaga Tsaka, nagpakita. Hindi na nila mapapagkaila yun. Naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan eh. Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Hindi ako nagsabi niyan. Survey yan. Nagsabi na naniniwala ang mga Pilipino na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay napaka-corrupt. Tumaas ulit, no? Yung kanyang survey na,
in trust rating? Anong trust rating niya ngayon? 30? 40. Oh, si 40, VP tapos Sara, around 50 54. this Oo. Baka naman sakaling, sa 2 taon na tumaas pa ang trust rating. Pero, siyempre, sabi nila, Attorney Guanzo naman, masyado ka naman mapag-husga kay BBM, why don't you give him a chance? Bakit? Baka presidente ba may second chance? Wala nga re-election yan eh. Bakit sasabihin nyo sa akin na give him a chance, another 3 years? Ilugbok na nga sa 3 years, dagdagan nyo pa. Grabe kayo. Makinig kayo kay Secretary, former NEDA Secretary Winnie Monson, that she is not hopeful. Diba? Ano She's not masas- hopeful of an economic recovery under Bongbong Marcos. And usually it just gets worse the closer presidential elections come. So the advantage would be on the administration side in the first few years rather than on the last few years. Kasi doon na makita yung mga paglipat ng support from Congress, from the Senate, and from local officials, especially as the 2028 election years. Pero palagay mo, aandar pa yung vote buying sa presidente? Kung yung binoboto mo presidente ng mga tao at binibigyan sila ng pera ng kanilang mga mayor, palagay mo, oobra pa yun? I mean, based on kung ano yung nakita natin sa midterm elections, hindi man talaga umubra yan eh. Hindi man gumana yung Pag national, machinery Oh, na... pag national, yung vote buying, hindi yan fail-proof. Kasi local lang ang binoboto talaga nila na mayor ang bigay ng ganito, si vice mayor ganyan, congressman, di ba? Pero pag presidente na, vice president saka senators, historically, ang mga tao, kahit binigyan ng pera, pipili talaga sila ng gusto nila. Oh, kasi imposible na yun on a large scale eh. Ang possible lang is within a small scale of vote buying where yung mga kilalang kandidato lang yung iboboto nila pero hindi man pwedeng sabihin na, oy, bibigay ito pero kailangan kasama din yung buong Senate lineup, yung party list, everything. So, regarding that, for the presidential elections, sa tingin ko, it will just depend on the will of the people. Or COMELEC kung sakaling magkakaroon ng electoral fraud issue. Pero mahina sa Cavite si VP Sara. Totoo ba yun? According to the 2022 elections na results, mahina si VP Sara sa Calabarzon. No, actually. Malakas Hindi? siya sa Dasma malakas siya. Oh yeah, but the whole of Batangas. Ay, Cavite. Cavite. I've seen that, malakas pa rin siya sa Cavite. Baka mali Number naman. 1 namin sila, Bongo plays very high, Bato plays very high in Cavite. Okay. So, we can expect that Sara Duterte will also win in Cavite. Yeah. So, In sana 2028. matambakan ng Cavite ang kulang sa Laguna. By the way, Kahit sa yeah. Kasi Laguna, hindi Laguna, ako presidente ngayon, alay siya ng mga, di ba, Liberal Party. Yeah. But whether or not the presidential candidates the local candidates translate to their endorsement to the presidential candidate, iba din talaga yun. Kasi for example, yung sa Cavite namin, during 2022, former Congressman P.D. Barsaga, my father, endorsed Leni Robredo, pero ang nanalo pa rin doon ay si Marcos. Marcos Duterte pa rin yung nanalo doon. So, an malakas endorsement pala does yung, not necessarily mean malakas pala na... yung BBM at Duterte votes doon. It does not necessarily mean na dahil lang endorse siya ng local dynasties doon or ng local politicians doon ay mananalo na siya. That's for the national positions. For national Correct? positions. Sa local positions, yung command votes ay fina-follow ng mga tao yun, sa local. Like Pero for, sa national, hindi. for example, just this 2025 midterm elections, panalo si Remulla Revilla sa Cavite, which are under the administration. But at the same time, Senator Bongo, Senator Bato also won in Cavite. Okay. So basically And talagang I believe ano, Senator Marcoleta umiikot also. lang. Ikot-ikot lang. Pero malakas yung talaga endorsement ang di mga talaga Rimulya sa Cavite. direct Yeah. translate yun into Yeah, local to endorsement votes, does not yeah. necessarily translate to national votes. Pero malakas talaga ang mga Rimulya sa Cavite. Sa ngayon. Sa area nila? Sa ngayon. Well, depende talaga kasi since That was before all this Thing happened. massive corruption against the BBM administration. in terms of votes, the highest elected official
The highest local official in Cavite was Revilla, yung vice governor. Since I believe he reached almost 1 million while Governor Mulya reached 800,000. So, depende talaga sa magiging... Since wala namang kalaban nung 2025. So, it's easy to say na malakas ang isang kandidato pag wala silang nakakita mga kalaban. Totoo naman. Well, it's like saying malakas yung isang boxer pag nakita mo siya nag-mimits or nag-shadow boxing, nagpa-punching bag. But Yeah. The candidate's strength can only be tested once they are facing an equally strong candidate. At One-on-one. kung sakaling maglaban yung Remulla, Tolentino, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta doon. Kung punta tayo sa Maiba issue tayo. ng pagtaas ng pangunahing bilihin, kuryente at krudo, ano naman ang masasabi nyo ngayon sa current events na yan? Well, expected tataas siya talaga for the next 2 years or so. The war's not expected to end anytime soon. Actually, yun yung pinaka-issue natin dito is that the time frames for Middle Eastern wars usually very long. In the Syrian Civil War took 10 years. 8 years. Iran, Iraq. Iraq also had a war that took multiple years. 8 years. Iraq, saan pa ba? Ngayon, there's tensions between Pakistan, India, everything. Nadadami na talaga yung mga ibang the surrounding territories, not just within the region, but also outside of the region. Turkey is also possibly getting involved. There was a drone attack on saan ba yun? Yung almost Europe na, yung zone. Cyprus, mga ganun. And we are expecting that this will definitely last longer. Because during the 9/11 attacks in 2001, afterwards, when the Bush administration declared victory after killing the leaders in their opposing leaders in the Middle East, the war still lasted around 10 years afterwards. Naku, kung isang taon nito, Kong Kiko, paano na lang to? Dahil ang reserve lang pala, hanggang 50 days lang. Yeah. Ng krudo, ng gasolina. Kung Kiko, maiba rin tayo, no? So, Okay. Ibang topic na agad. Iba na agad. Sige. Gusto nyo pa ba ituloy? Well, actually, kasi Go. yun yung pinaka-importanting issue natin ngayon Oo, dito. di ba? Yung crudo and all. Well, not just oil, kasi madami ding naging export from the Middle East, like fertilizer. And ngayon, yung Grabe. geopolitical tensions also create fear in investors. So yun din, there are plenty of issues in this war, and also yung pinaka-issue natin dito, hindi yung pagtaas ng presyo. It's not the economic impacts, but the fear of escalation. Yes, Because that's if you true. look at historical perspectives, yung World War I, nag-umpisa lang yun, na-assassinate lang si Franz Ferdinand by Gavrilo Princip, I believe. And